geometric transformation. Gamitan na natin ng ordered pair. So, basically, meron tayong mga types, di ba? So, yung translation. Ito guys, maano mo to as slide lang. Pwedeng slide sa left, sa right, sa top, tsaka sa bottom. Ito yung tinatawag na slide. So, kunyari, alam natin dapat na sa H units, dito gumagalaw left or right. Kasi 'di ba yung ordered pair natin, kung sasabihin natin sa vertex meron siyang H tsaka K or sa center, 'di ba? So kunyari, meron tayong HK. So ito corresponds to sa movement ng horizontal. Sabihin, gumagalaw sa X. Ito nag-shift sa X. It's either right or left. So, ibig sabihin, kapag positive, gagalaw ka sa kanan. Then, kapag negative, sa kaliwa. Then, kapag K naman, guys, mag-shift naman to sa Y. So, ibig sabihin, pwede kang umangat. Then, pwede kang bumaba. So, kapag angat, plus, then baba, negative. Ganun lang yun. And, kung gusto mo mas maano, ganito siya gagawin. So, meron kang example na XY na ordered pair. So, eto, magka-transform lang siya as X, let's say, plus H or minus. Nakadepende sa ordered pair na shifting. Then, magkakaroon ka ng Y plus yung K. So, doon siya nagbabay. Yan. Ganyan. Yan. Bali, ganito siya yung kakalabasan. Basta sa X, yung H yon, then yung Y sa K. Sundan. Shift sa H, pag plus, angat, then pag minus, mababa. Ay, sa left. Ay, ulit nga. Kapag sa H, left or right, then sa K, up, down. Dito guys, may mga bits dito. Check nyo yung sa quadratic equation, trigonometric identities, nandito yan. Ayun yung sa translation. Then, pagdating naman sa reflection, ito na lang kabisaduhin mo. Madali lang naman ito kabisaduhin. So, ito madali ito. Kahit titigan mo lang, okay na Para ka lang sa salamin, di ba? O, kunyari sa salamin, gagamanong ka. Ibig sabihin yung thumb mo, para mapupunta sa left. Or magano, alam naman yun no? So, yung reflection, guys, flip lang yan. So, reflection, flip. So, eto, pwede siya mag-reflect sa x-axis. Pwedeng x-axis. Pwedeng y-axis. Tsaka sa diagonal or sa origin. Or sa y equals x, kung alam niyo yan. So, dito naman tayo sa x-axis. So, pag sa x-axis, guys, so let's say meron tayong xy. Wait lang, may puzzle. Yan. So, kapag sa x-axis yung reflection, so let's say meron tayong xy na ordered pair. So, eto guys, magre-reflect lang siya sa bali magiging x tapos negative y. So, bali kapag x guys, x-axis yung reflection, hindi nagpapalit yung x. Kung ano yung sign niya, ganun pa rin. Bali yung y, yung nagiging negative. Kasi kung i-visualize mo siya, so, kunyari, ito yung point natin ng xy. Kasi parehas positive, di ba? Kasi nasa quadrant 1.
So, ngayon, pag ni-reflect natin siya sa x-axis, so remember, ito yung x-axis natin. Yung line na horizontal. So, alam natin na ang ordered pair sa x-axis is positive, negative. Diba? So, ibig sabihin, ganun pa rin yung x. Positive pa rin siya. Pero negative na yung y mo. Kasi nasa quadrant 4 na yun eh. Gets? Quadrant 1, then quadrant 4 yung bagsak niya pag nag-rotate ka nag-reflect sa x-axis. Then kapag naman sa y-axis, thank you, Sage. So kapag naman sa y-axis, so kung meron tayong xy, ito naman guys, magiging negative x tapos y. So ito yung parang clue mo na kapag sa x-axis hindi nagpapalit yung sign ng x, ang nagpapalit doon yung y. So kapag sa y-axis naman, nagpapalit yung x doon. Yung y steady lang. Yun yung pinaka-clue. Thank you, Nax! So, kunyari, meron tayong ordered Cartesian. Yan. So, kung ito yung xy natin, so sa quadrant 1, so parehas positive yun. Then, alam naman natin na ito yung y-axis, di ba? Yung vertical. So, kung i-rotate natin, i-reflect natin siya dito, guys. Ito yung magiging parang mirror mo. So, mapupunta siya dito sa left side. So, kung ang ordered pair ng quadrant 2 natin is negative, positive, so, ibig sabihin, magiging negative yung x, then yung y as is. Bottom line, kapag sa x-axis nag-flip tama, as is yung x, magiging negative lang yung y. Pag sa y-axis nag-flip, as is yung y, magiging negative lang. Or magka-times ka ng negative 1 sa x. Ito guys, meron na yan mga beads, salary, hyperbola. So, meron pa to guys sa diagonal. So, ito meron pa siya sa diagonal na. So, ito naman sa y equals x. So, alam mo yung y equals x, ito sa may ito. Ito yon, yung y equals x natin. Yung diagonal. So, kapag naman meron kang xy, pag sa diagonal siya guys, ay thank you Mark, Paul, Arnilio. Ito mag-interchange na lang. So, magiging yx. Mas madali kabisaduhin to guys, yung mga ordered pair. Madali lang ba? Parts of polygon. Oo. Hexagon, pentagon, polygon. Anong ganun? Madali lang yun guys. Basehan mo lang yung sides. Number of sides. Ayun ba yun? Parts of polygon. Ano bang hinanap mo doon? Angles? Interior angle? Each interior angle? Depende. Kung anong hinahanap. So, ayun guys. Ito lang siya. Yung sa may... Ito na lang kabisaduhin, madali lang to eh. Diba? So, ganon, no? Kasya pa ba dito yon? So, sabi natin kanina rotation. Diba ito na? Ito na yung rotation, guys. Ito ipopost ko pa lang to, guys. Pero meron na ako doon kasi fundamentals. Ano lang yun, parang intro. Ito yung rotation natin. Ito yan siya, guys. So, pag 90,
Same lang siya ng 270 sabi natin. Then, kung ito yung, dapat alam mo yung clockwise muna tsaka counterclockwise kung paano umiikot. So, sa orasan natin, start ka sa 12. So, kung clockwise siya, punta ka ng 3-6 papuntang 9 na. Then, kapag counterclockwise, galing kang 12, bagsak mo 3. Then, kung meron tayong 90 degrees clockwise, same lang siya sa 270 counterclockwise. So, sabi nga natin kanina, kung nandito yung image, then i-rotate mo siya ng clockwise 90 degrees, dito siya babagsak sa quadrant 4. Then, kung counterclockwise naman siya, 270. So, kung ito yung 90, ito yung 180, then ito yung magiging 270 mo. Pares lang sila. Same siya kung meron kang 90 degrees counterclockwise, then 270 siya clockwise. So, kung dito start natin ng image, so kung counterclockwise yung rotate natin, pag ganito yun, di ba? So, dahil 90 degrees yun, dito siya babagsak sa quadrant 3. Then, kung clockwise naman siya, 270. So, 90, 180, 270. So, pares lang sila. Then, kapag 180, guys, so, andito yung image mo, parang opposite na lang siya eh. Clockwise or counterclockwise, pares lang yun. So, meron ka ditong image, move mo siya ng clockwise. So, 180. So, 90, 180, dito siya babagsak. Kung counterclockwise, ganun din. So, 90, 180. So, pares lang. Ayun sa rotation. Then, kapag sa dilation naman, yun niya. Isip mo yan, ya. Iba ka talaga. So, kapag naman sa dilation, ito naman guys, sa scale, ibig sabihin kung lumalaki o lumiliit. Scale factor, no? Alam na natin yun eh. Meron tayong scale factor. Let's say K. So, kapag meron kang XY, then, meron tayo ng KX. Tapos, KY. So, kapag yung, tawag dito, kapag greater than 1, yung K natin guys, ibig sabihin, lumalaki yun. Diba? So, tumataas yung value na. Then kapag naman, ano siya, paano ba explain? Kapag 0, yung K natin, ganyan. Sabi sabihin mga fraction, milit naman yun. Nari, 1/2, 1/4, 1/3. Gets yun, syempre. No? Okay lang yun.